Magandang araw sa inyong lahat. Saan panig mga kayo ng Pinas at ng mundo naroroon. Isang magandang araw po. At siyempre, sumaatin pong lahat ng pagpapala para sa araw na to. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa ICC na hindi malimot-limot. At paulit-ulit na pinagpipista ng mga mainstream media. Mga mainstream media ang mahilig sumakay dito. At minsan marami nga rin nagtatanong, bakit pinapaniwalaan pa ito si Trillanes? Kahit si Trillanes nagsabi na rin ito, na kung bakit daw may naniniwala sa kanyang mga mainstream media. Ito yung nakikita rin nilang mga kakampi na nakikita ng mainstream media kung paano titirahin yung noon pa, na mismo Pangulo pa si dating Pangulong Duterte. Talagang mabigat na ang kalooban ng mainstream media na ito kay Duterte. Ngayon wala na to sa kapangyarihan. Kung sino man yung nakikita nila na kumakalaban o nananatiling posibleng maging banta o hadlang kay Duterte, ito yung kanilang sinasamahan at nakikisimpatya parati sila dito. Ito yung mainstream media at si Trillanes. At itong ICC, inaamin din naman. Dahil kanina lang napanood ko yung isang political analyst na taga GMA. Mahusay siya. Sabi niya napapagbintang tayo na Martis lamang daw yung pinag-usapan natin dito. Siyempre kasama ako ron, sabi niya. Sabi ng political analyst. At lagi ako nakikipag-usap din sa tungkol dito, sa ICC na ito. Yung warrant ba? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Yan ang naihanda akong topic. Siyempre bago yan pasubscribe muna na Muntikong Himpilan Makatang Tambay. Siyempre yung munting kalimbang dyan dot-dotin mo na rin para kung sa ganun may bago man ako mga upload share lagi mo na rin itong mapapanood. Thank you. At ito nga pag-uusapan natin ngayon. Tinanong nga siya, ano ba talaga, parang tinitiyak ng political analyst kay Trillanes kung ano ba talaga ang katiyakan dito sa ICC na sinasabi mo. At yun nga nag-uusap nga sila na parang marites lang araw na sa kanilang dalawa yung ICC. Gusto niya ngayon magkaroon ng katiyakan sa sasabihin ni Trillanes. At sabi ni Trillanes, wala naman pala talaga siyang control kung kailan ito ilalabas. Meron lang siya, nakakakuha lang siya ng mapakunti-kunting mga impormasyon tungkol dito sa ICC. Ang pinupunto ko, yung pala naman, wala siyang katiyakan at talagang kumbaga, kinukonsidera na rin niya yung sarili niya talagang marites nga. Yung tungkol sa ICC warrant na ito. At katunayan, noon ko pa ito sa kanya napapanood. Sa mga inilalabas na ito. February pa ito natatandaan ko. Ano na ngayon, di ba? May na o ilang buwan na. Sabi niya nung talagang tiyak niya. Yung second quarter na nangangulugan, sabi niya na itong June yun. Katapusan ng June, sabi niya. Lalabas na yung ICC. Ngayon, habang umuusad yung mga araw, mga linggo, mga buwan, mukhang po umiiba yung kanyang mga testimonya tungkol dito. At katulad ito, napod ko ngayon lang. Ito, umaamin siya. Parang dandahan, yung mismong kakampi niya ito, itong political analyst na ito, at itong mga parati ang parang kumbaga, na talakayan nila yung tungkol sa ICC warrant na ito. Basta sila nagkakausap. Yung ba inaanyayahan niya sa kanyang mga vlogging. Vlogger kaya ito. Parang dito siya parating nakapokus. Pag sinabi ni Trillanes na ICC, parang excited siya dito ng talakayin ito. At ngayon, parang naghahagilap na siya ngayon na tinitiyak niya, sinisigurado na kay Trillanes kung gaano ito katotoo. Na darating nga ngayong June. Nung katapusan ng June. Siyempre nakakahalata na rin siya kung bakit ang dami-dami lumalabas na ang ICC warrant ni Trillanes isa lang marites. Natatawa nga siya, sabi niya. Dandaan niya sa tawa, pero totoo, nararamdaman natin na hinahagilap din talaga niya ang katotohanan. Paulit-ulit din naman niya sinasakayan na ICC warrant nga na darating ngayong June, katapusan ng June. At dito kanina sa pag-uusap nila, napapansin natin, kaya nga tayo reaction video, nare-reaction na natin ito. Yung ganitong mga pag-uusap nila o yung kanilang mga saloobin tungkol doon sa nito pang mga nakaraang mga buwan inilalabas na nila at ginagawang panggugulo sa isipan ng mga tao. At marami nagsisipag sinasakayan to, lalo na ng mga
anti-Duterte kahit nung una pa. Yan sa kanila na ang isyu. Kabado na si Duterte. Pupunta na si Duterte sa ibang bansa na walang jurisdiction ng ICC. Para huwag daw mahuli. Nanginginig na sa takot sila bato yung mga sinakaya na nga. Pala kasi di naman marunong magtantya o kung ano talaga yung mga pinaparating ni Trillanes. At ngayon, ito nga yun. Parang ngayon gustong tiyakan ni ng political analyst nito kay Trillanes yung buong katotohanan at siyempre nalalapit na. Nalalapit na, di ba? Mamayo na ngayon, June na. Sabi nga niya, parang yung timeline naman yata na binigay mo, para naman yung alanganin. Ba't hindi mo na lang itinapat ito sa October? Bakit? Palibasa na matalas to, political analyst nga ito. Sabi niya, kung itinapat mo to na October, yung timeline nyo, ay di ba magpapile na nun ang candidacy, di ba yung mga ganong panahon? Pwede mo pa tong black propaganda na sasabihin mo hindi talaga pagtitiwalaan dahil kikwestiyonin pa yung mga magpapile ng candidacy dahil nga tungkol dito sa warrant na lalabas na ito. Hindi, doon na nga nagsabi si Trillanes, sabi niya, hindi ko naman kontrolado kung kailan talaga ilalabas ng ICC. Mayroon lang ako na pagkukunan ng mga pakunti-kunting mga impormasyon tungkol dyan. Maamin na siya. At ngayon dahil sabi nga niya, paano kung wala pa sa katapusan ng June lumabas? O anong mapapatawad ka pa kaya ng mga tao nitong umasa rito? Dito humirit na si Trillanes, sabi niya yun. Either man, halimbawa June o August, siguro kung lumabas man ang August ito, July o August, siguro mapapatawad pa naman ako. Ay, ibig ko sabihin, unti-unti, habang nalalapit yun, iniusod niya. Di ba noong February, sinasabi niya, tsak niya second quarter. Katapusan yun ng June. Yan sabi niya. Ngayon, inalalapit na. Para siyempre, gusto rin magkaroon ng katiyakan nung political analyst na yun at napapagbintangan na nga na marites din siya. Dahil siyempre, sumasakay dun sa issue ni Trillanes. Parang gusto rin niyang maghanap ng katiyakan. Ngayon, umuusog na yung mga timeline na kinakasa ni Trillanes. At unti-unti umaamin na wala raw naman daw sa control niya. Sabi niya kung hindi man June, kung August man ito lumabas, July, August, papatawad pa naman ako rito ng mga Pilipino. Dito sa mga ginagawa niya ito, nakikita natin na talagang nag-ahaka lang ito. Sa totoo, nung mga panahon na yun, nung February, sarili din naman akong nag-research nito tungkol dito. At kaya nga yung mga tao na nakikita natin, napapanood na sakay ng sakay dito. Yung mga anti-Duterte, alam naman natin ito. Parang natatawaran na lamang nga din ako na sinasabi, magtago ka na Duterte dahil nandito na yung ICC. At nangangatog na raw sa takot si Duterte at maaring tumakas na ito pag hindi sa China pumunta at sa ibang bansa na walang jurisdiction ng ICC. Sinasakyan nila. Pero ang katotohanan nito, kahit nung palang naglabas nung una si Trillanes ng tungkol dito, na nilagyan niya nga ng timeline na second quarter nga nitong 2024. Mismo yung kanyang testigo, sila sa kanyas mismo. Hindi ba ito yung testigo niya na hanggang ngayon nagtatago? At siyempre, ito yung bayaran milyon na ibinayad dito sa ginawang ito nila sa kanyas. Dahil ito talagang dikit na tayo ito ni Duterte nung panahon sa Davao. Kaya siyempre, para lang ito bumaliktad, talagang kailangan nilang bayaran ito ng milyong-milyong pira. 19 milyong piso at kasama sa pag-research ko na nakita ko nga yung bagay na yan. Tapos ito mismo sila sa kanyas ang nagpahayag. At siyempre itong rektahan to na nakakausap ng abogado ng ICC, parang nakalimutan ko yung binanggit niyang pangalan ng abogado, pero parang Brazilian o mga Mexican, mga ganong apelyido nung binanggit niya pangalan ng abogado. Sabi niya, kinausap siya ng abogado na maaring ang mayroong warrant of arrest na labas, pero hindi nitong June, itong 2024. Sabi niya, tiniyak niya na talagang mayroong lalabas na warrant of arrest. Ito lumabas talaga sa research ko nung napanood ko talaga ito. Siya mismo ang nagpapahayag nito, sila sa kanya.
Maaaring lumabas ang ICC, pero hindi ngayon. Mga 2 taon o 3 taon. Sabi niya ganyan. Yun ang tiniyak niya. Kaya nga ako nagtataka nung si Trillanes nga ay nagsasalita ng gano'n ng paulit-ulit. Ngayong ICC lalabas na nga ngayong June. Pero nitong tumatagal nga, lumalamya yung posisyon niya rito at tila unti-unti umaamin na wala talaga siyang kaalaman tungkol doon. Yung mga assurance ba na talaga meron itong ICC warrant na lalabas ngayong June. Ito, umuusad siya. Sabi niya pag hindi daw July o August, ay di, mapapatawad pa naman daw siya ng tao nun kung darating ng ganun ang warrant of arrest na galing sa ICC. Kaya nga, nung pa to sinasabi na si Trillanes talagang katulad na rin hindi naman ako nagbansag nito, katulad din nung alam na rin nung political analyst na yun, pambansang marites na, yun ang kanya tinukoy kanina, magtanongin si Trillanes sa interview niya yun. Kaya nga, dito natin nakikita na si Trillanes talaga, tug-atak lang talaga ito. Hindi mo talaga ito pwedeng asahan sabihin mo sasandal ka sa mga sasabihin ito. Para bang yung sabi niya natulog, nagising. Pagkagising, ano kaya sabihin ko to? At isinabi nga niya. Inilabas nga niya. Parang gano'n na nangyari dito ang ginagawa ni Trillanes. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kung ano yung mga pinapalabas ito na sinasakyan naman ng mainstream media. Yung mga mainstream media, mayroon ding mga object yun. May mga hidden agenda din yun kung paano lupigin dati pa yung Duterte. Dahil wala naman ibang intensyon tong ICC warrant kundi puro Duterte lang naman ang wasaki ng wasakit pahinain. Yun lang naman ang nasa likod nito.